Good morning everyone! For today's video, magluluto na naman tayo dahil tanghalian na naman. Ayan, nakaredy na dyan yung aking lulutuin. At ang aking recipe na isi-share ngayong umaga ay ang ginataang alimasag na may sitaw at kalabasa. At syempre nakikita nyo dyan yung ating ingredients. Yan dyan yung ating gulay na sitaw kalabasa. At syempre yung star ng ating lulutuin, yung ating alimasag. Dahil malalaki siya, hinati-hati ko siya. At syempre, andito yung kanyang ingredients, yung ating gata, kakang gata, yung ating bawang sibuyas, yung ating luya, at syempre, meron din tayo extra dito na gata in case na kulangin yan. At syempre, gagamit tayo ng alamang, at syempre, meron tayo dito patis, at syempre, paminta, at syempre, asin na wala dyan. Mamaya maglalagay tayo. At syempre, maglalagay din tayo ng konting-konting sili para may konti siyang anghang. So, mag-umpisa na tayong magluto. Ayan, nandiyan na yung ating kawali at meron na rin siyang mantika. Ready na tayong mag-gisa. Unahin natin ang ating bawang. Siyempre yung ating sibuyas. Yung ating luya. Halo. At syempre, lagay na rin natin yung ating sili para may konting anghang. Ayan, pag nahalo na natin yan, lagay na natin yung ating alamang. Lagay lang tayo ng kaunting alamang. Ayan, okay na yan. Siyempre yung ating paminta. Haluin. Amoy pa lang. At pag nahalo na natin yan, ilagay na natin yung ating gulay. Ating sitaw at kalabasa, syempre. Haluin. Paparami ka na naman ng kanin na ito. Taob, ang kaldero na naman. At tatakpak ko lang yan saglit. At babalikan yan maya maya. Okay, check na natin. Haluin. At ilagay na natin yung ating alimasag. Ayan, haluin natin. Ang gagawin natin, lalagyan natin ngayon ng konting patis para dagdag lasa, dagdag sarap. Okay na yan. Halo. Kung naaamoy nyo lang, grabe. Ayan, ang gagawin natin ngayon, ibubuhos na natin yung ating dagdag. Ayan, buhusan natin itong gata. Wow, galing pa sa ref yung ating gata, kaya may buo-buo pa siya. At maya-maya na natin yan tatakpan. At dahil kumukulo na siya, ayan, haluin lang natin ng kaunti. At takpan. Hayaan lang natin siya na kumulo ng kumulo dyan hanggang sa lumambot yung ating mga gulay. At hinaan lang natin yung apoy.
Para dahan-dahan yung kanyang pagkaluto para lumabas ng gusto yung kanyang natural na lasa. Natural na lasa ng ating alimasag. Check na natin. Haluin natin para sabay-sabay silang maluto. Wow, ang amoy pa lang, grabe. At titikman ko lang kung kailangan pa natin mag-adjust ng kanyang lasa. Dito na tayo kumuha. Oh, grabe, ang sarap. Sakto na yung lasa. Hindi na natin kailangan magdagdag ng asin or ano pa. Napakalinamnam nito. Alimasag. And check na natin. Yung ating kalabasa ay malagkit. Yung ating maligat. Maligat. Kasi ayoko ng kalabasa na madaling madurog. Ayan, oh. At dahil may natira pa tayong konting konting gata, ilalagay na natin lahat dyan para mas creamy yung ating niluluto. So ibuhos na natin dyan yung huling gata. Ito yung huling gata kanina, ibuhos na natin dyan. And ang gagawin na lang natin dahil kumpleto na lahat dyan sa ingredients, aantayin lang natin na maigaan ito habang pinapalambot natin itong ating mga gulay. Yung ating kalabasa ay medyo matigas pa. And tikman ulit natin kung kailangan mag-adjust dahil nagdagdag tayo ng gata. Maglagay lang ako ng konting asin. Konting asin lang. Lasang-lasa mo talaga yung alimasag. And paigaan lang natin ng kaunti yan. Napaka-creamy. Sagana sa gata. Yan ang masarap kasi pagka naggagata. Yung sagana sa gata, hindi tinipid para talagang napakasarap ng kalalabasan. So, tikman ulit natin kung sakto na yung lasa niya. Ayun, perfect na. Takpan lang muna natin yan at babalikan na natin yan mamaya. At ito na yung ating finished product, yung ating ginataang kalabasa at sitaw with alimasag. Ayan. Ayan, o, diba? Mapaparami ka na naman ng kanin nito, o. Spicy, creamy, yummy. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. See you on the next episode. Bye!